Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo makuha online ang SSS ACO form for surviving legal spouse. Sa bagong update ni SSS, bawat SSS pensioner is iba-iba na yung form. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito, i-type nyo lang yung SSS form. Then, lalabas na agad dyan yung SSS website. Click lang natin yan. Then, dito, scroll nyo lang sa pinakababa. Hanapin nyo lang dito sa mga form yung Annual Confirmation of Pensioners. So, meron tayong tatlong klaseng form dito. ACO form for retirement or permanent total disability pensioner, for surviving legal spouse, at for representative payee of dependent for minor or incapacitated children. So, dito, dahil ang tutorial na ito is for surviving legal spouse, so, piliin natin itong pangalawa. Click natin yan. Then, click download again. So, naka-download again yan sa akin dahil na-download ko na ito. Ayan, na-download na ito sa ating cellphone. After nyo ma-download, pwede nyo na itong ipa-print. After nyo mapaprint, so, pipil upan nyo na ito. Dito, pag fill out nyo pala guys, dapat naka-black ink ballpen lamang yung gamit ninyo at dapat ang pagsusulat ninyo is naka-capital letters lahat. Dito tayo sa part 1. Dito sa part 1, this is members data. So, ito yung data ng namatay na miyembro. So, halimbawa, yung asawa ninyo is patay na. So, information niya yung ilalagay ninyo dito. Lagay nyo dito yung SSS number, apelyido niya, first name niya, middle name niya, at suffix niya. So, kung siya ay may suffix tulad ng junior, senior, second, third, so lagyan ninyo. Next is kung kailan yung date of birth. Next is the part 2. Dito naman tayo sa pensioners data. Ito naman yung information ninyo na kung saan kayo ang claimant or ang beneficiary or the pensioners. Dito, type of pension naman. So, mamimili kayo dito kung anong klaseng pensyon yung natatanggap nyo ba. So, ito ba ay SSS debt or AC debt. Then, dito sa common reference number, so lagay lang ninyo dyan yung PhilSys card number if applicable or meron kayo. Next is date of birth. So, kung kailan kayo pinanganak. Then, lagay nyo din yung SSS number ninyo, apelyido, pangalan, middle name, at suffix. Next is your mailing address. So, dito sa mailing address, kung saan na kayo nakatira ngayon, so yan yung ilagay ninyo. Dahil minsan, lalo na yung mga surviving legal spouse pensioners, so nag-CCI din minsan yung mga taga-SSS kung kayo ba ay may kinakasama na or nag-asawa kayong muli. Dahil pag once na malaman ni SSS na kayo ay nag-asawa na ulit, so matitigil yung SSS pension ninyo. So, lagay nyo lang dito ang room or floor or unit number and building name if meron. Pero if wala, so skip nyo yan, huwag nyong lagyan. Dito na kayo sa house or lot and block number, lagay ninyo. Then, the street name. Then, kung may subdivision, lagyan ninyo. Pero kung wala is skip nyo lang. Next is your barangay or district or locality, city or municipality, the province and the country. Lagay ninyo Philippines sa country kung nasa Pilipinas kayo. Pero kung nasa abroad kayo, so lagay nyo yung country ninyo. Next is telephone number. Dito sa telephone number, kung wala naman kayong telephone number, so skip nyo lang. Next is your mobile cellphone number. Dito naman, kailangan na merong cellphone number na nakalagay dyan. Hindi pwedeng i-skip nyo yung cellphone number at saka yung email address ninyo.
Again, yung mobile or cellphone number at saka email address is dapat merong nakalagay dyan. Next is your postal code. Dito naman, if the telephone number or mobile or cellphone number or email address belongs to pensioner's immediate family member or relative, please provide the following as consent. So, dito naman, if applicable ito sa inyo. Kung halimbawa, yung may-ari ng cellphone number or email address is hindi sa inyo. So, ang gagawin niyo, ilagay nyo yung mismong pangalan, kompletong pangalan dito, kung sino yung may-ari ng telephone number kaya or cellphone number nyo kaya or email address nyo kaya na nilagay dyan para malaman lang din ni SSS na hindi kayo ang may-ari ng cellphone number na nakalagay dito or email. So, ilagay nyo dito kung sino yung sa kapamilya ninyo ang may-ari ng cellphone number or email address dito. Then, yung signature niya, ipasignature nyo dito yung kamag-anak ninyo. Ayan. At kung ano nga ba yung relasyon mo doon sa may-ari ng cellphone number or email address. Dahil guys, yung iba ng pensioners, lalo na yung mga matanda, so wala silang email address. So yan yung kadalasan. So kailangan may consent si relative ninyo or kung sino yung immediate family member ninyo na may-ari ng email or mobile number. Kailangan may signature siya dito at ilagay nyo kung ano nga ba yung relasyon nyo. Next is the part 3. Dito naman sa part 3, representative payees data if the pensioner is under the care of representative. So, lalong-lalo na, yung iba is hindi na makalakad, sobrang tanda na, nag-uulyanin na, mga ganon. So, yun, may mga representative payees sila. So, yung information nyo yung ilalagay ninyo dito. So, dito, lagay nyo dito yung SSS number ninyo, apelyido, pangalan, middle name, at suffix. So, kung hindi naman to applicable sa inyo yung representative payees data, kung kayo naman mismo ang nagpipensyon ang mag-aakop, so skip nyo lang dito yung part 3. Next is the is or are there any dependent or minor or incapacitated children under the pensioner or representative payees care and custody? If yes, provide the following. So, kung may mga dependent pa kayo, minor children, or mga incapacitated children, so lagay nyo lang dito yung kumpletong pangalan nila, naka-format as last name, first name, middle name, at suffix. So, lagay nyo dito lahat up to 5 children. Next is SSS number. If 18 years old and above na sila at may SSS number na. Kung nakapag-asawa naman sila, lagay nyo din dito kung kailan sila nag-asawa. Then, kung sila ay employed na din or self-employment, lagay nyo din dito yung month, date, at saka year kung kailan sila naging employed. Then, date of death, kung halimbawa naman sila ay namatay. So, lagay nyo din dito yung kompletong date kung kailan sila namatay. So, dito sa part 4, questionnaire, so, gustong ma-update ni SSS yung mga dependents niyo kung kailangan pa ba nilang kasali sa pension or hindi na. Dahil pag once na sila ay nag-asawa na or may trabaho na or nawala na, so of course, mababawasan na din yung SSS pension ninyo. Dahil nga, pag once is minor is kasali sila sa inyong pension. So, dapat ma-update nyo din. Next naman, dito sa B, has the pensioner been remarried or currently cohabiting with another person? So, if yes, please provide the following. So, take note dito guys na pag once na kung mailagay nyo dito yung bagong asawa ninyo, pangalan ng bagong asawa ninyo, so matigil na yung inyong SSS pension. Dahil kay SSS, pag once na nakapag-asawa na kayo ulit or nakipag-live-in na kayo ulit, so matigil na yung SSS pension ninyo. Lagay nyo din nyo dito yung date of remarriage or cohabitation. Again, kung may kinakasama na kayo or nag-asawa kayo ulit, so matigil na yung SSS pension ninyo. Pero kung halimbawa naman, wala naman kayong kinakasama, hindi naman kayo nakapag-asawa ulit, so leave it blank lang.
skip nyo lang yan. Next naman is signature over printed name of pensioner or representative payee. So, dito lagay nyo lang yung kumpletong pangalan ninyo at signature sa taas at kung anong date. Then, maglagay din kayo dito ng kumpletong pangalan ng witness or kung sino mang pwede nyong makuhang witness, lagay nyo lang yung kumpletong pangalan niya dyan, then signature niya sa taas at kung anong date. Dito naman sa baba, relationship to the pensioner or representative payee if witness is the authorized representative. Part 6 naman, to be filled out by bank representative if compliance is through the bank. So, sa ngayon, sa bagong update din ni SSS, pwede na kayong makapag-file through the bank. Kung halimbawa, sa bank kayo mag-file ng AKOP, so sila na bahala dyan mag-fill out. Next is the part 7, self-declaration on non-remarriage or cohabitation. So, kung nagsasabi naman kayo ng katotohanan, wala pa kayong kinakasama or hindi kayo nag-asawa ulit, so lagay nyo lang dito yung buong pangalan ninyo at signature sa taas. Then, kung anong date. Next is the part 8 to be filled out by SSS Receiving Branch or Service or Foreign Office or OFW-CSS. So, sila na dito ang mismong mag-fill out sa form na ito. Then, dito naman sa instructions, so kung may mga katanungan pa kayo dito regarding dito sa AKOP form ninyo, so basahin nyo ang mga nandito for more informations. Then, for the list of documentary requirements, ayan, basahin nyo na lang dito guys. Andito na lahat yung mga gusto nyong malaman for your SSS AKOP form. Para naman sa tutorial kung paano kayo makapag-apply ng SSS AKOP form online, i-search nyo lang sa YouTube, Apply AKOP Online Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung mga tutorial ko. So, ganun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!